Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Gabriel. Walang eksaktong taon, probinsya ng Romblon. Nang mga panahong ito, nagtatrabaho sa ayensyang pinamamahalaan ng ibang bansa itong si Gabriel. Nakapagtapos ng archaeology sa isang sikat na universidad sa bansang Amerika ang binata. Pinalad na makapagtrabaho sa isang kilalang kumpanya. Swerte namang may sangay ang kumpanya sa Pilipinas. Kaya nagkaroon siya ng pagkakataong makauwi ng bansa upang doon magtrabaho. Kaunting kaalaman tungkol sa kumpanyang kinabibilangan ni Gabriel. Isa itong kilalang kumpanya ng minahan na nakabase sa Texas. Nagpapadala ito ng mga eksperto sa iba't ibang bansa para suriin ang kanilang mga nabibiling lupa. Isa sa mga pagsusuring ginawa ay kung may mga makabuluhang piraso ng kasaysayan ng lugar na maaaring masira o hindi kaya naman maaaring makaapekto sa likas na yaman ng naturang lugar. Naitalaga sa probinsya ng Romblon itong si Gabriel, tubong Iloilo. Kaya kahit papano ay nagagawa nitong makiangkop sa kultura ng mga lokal. Ang pangunahing produkto ng probinsya ay pagmimina ng marmol. Ito ang dahilan kung bakit pinapunta ang binata sa lugar. Pagkarating pa lang, napansin na nito na hindi maganda ang pagsalubong sa kanya ng mga tao, lalo pa ng mga katutubong naninirahan sa lugar na nabili ng kanilang kumpanya. Mukhang dayuhan kung titignan si Gabriel dahil ang kanyang ina ay Espanyol, samantalang ang ama naman ay Filipino. Ngunit may kakaibang karisma ang binata na lumalabas lang kapag nakipag-usap na ito, lalo na sa matatanda. Papasok pa lang sila sa isang baryo ng mga katutubo sa lugar. Nang mga sandaling iyon, ramdam ng binata ang takot sa mga kasamahan dahil na din sa mga sabi-sabi na ang mga katutubo daw sa lugar ay kumakain ng tao. Dok Gab, baka gawin tayong hapunan ng mga yan ha. Umalis na lang kaya tayo dito. Wika ng mga tauhan ni Gabriel na itago na lang natin sa pangalang Bert. Ano ka ba naman? Mga usap-usapan lang yun. Huwag mo masyadong sineseryoso. Wala namang makakapagpatunay na totoong sinasabi ng mga tao sa kapatagan eh. Tugon ni Gabriel. Naupo ang mga ito sa isang kubo kasama ang mga nakakatanda. Hindi nakakaintindi ng Tagalog ang mga ito, kaya kinakailangan ni Gabriel ng tagasalin sa umpisa. Ilang minuto lang ang nakalipas. Nagagawa na nitong magsalita sa lehitimong lengguwahe. Mga mahal kong nakakatanda ng tribo, naparito po kami para tignan ng lugar, kung pwedeng magmina o hindi. Dalawang bagay lang po mangyayari sa pagsusuring ito. Una, kapag pwedeng magmina sa baging ito ng kabundukan, bibigyan ko kayo ng isang pamayanan kung saan kayo pwedeng lumipat. At ikalawa, kung hindi naman pwede, mananatili kayo sa lupain. Ngunit hindi na babawiin ng kumpanya ko ang halaga na ipinagbili sa lupa. Ano po ang sa tingin nyo? Pareho po kayong panalo doon. Wika ni Gabriel habang kumukumpas ang mga kamay. Nung una ay hindi lubusang maunawaan ng mga katutubo ang kanyang ibig sabihin dahil para sa mga ito, sa oras na binili mo ang isang bagay, kailangan mo itong dalhin, mapakinabangan man o hindi. Hindi namin alam kung ano talaga ang gusto mong iparating. Binili niyo ang lupa. Ibig sabihin, kayo na ang nagmamay-ari.
Pero bakit nyo naman iiwan sa amin ang nabiling lupa sa oras na hindi nyo mapakinabangan? Hindi ba parang lugi kayo doon? Wika ng isa sa mga nakakatanda. Naitago na lang natin sa pangalang Tandang Awang. Naisipan naman ng binatang biruin ito. Hindi naman po talaga kami lugi, Tatang. Dahil wala pa naman kaming nabibiling lupa na hindi pwedeng minahin. Tugon ni Gabriel. Ngunit wala sa mga matatanda ang tumawa. Para sa amin, sagrado ang mga lupang ito. Ngunit kung may nakikitang kapakinabangan ng aming kapwa, buong puso namin itong ipagkakaloob dahil hindi naman ito sa amin, kung hindi sa aming mga ninuno. Wika ni Tandang Awang. Biglang nabura ang ngiti sa mukha ni Gabriel dahil nakitang seryoso ang mga nakakatanda. Alam ko naman po yun, Manong. Maraming tribo na din ang nakausap ko at pareho lang po ang pananaw nyo tungkol sa mga lupaing minana mula sa inyong mga ninuno. Kaya wag po kayo mag-alala. Kung gaano po kalaki ang respeto nyo sa lupang ito, ganun din po ang sa akin. Mukha lang po akong dayuhan, Tatang, pero ang aking ama ay isang manobo. Sa makatuwid, galing po ako sa angkan ng mga katutubo mula sa Mindanao. Pagpapaliwanag ni Gabriel. Hindi na nagulat ang mga kasama nito dahil ilang beses na ding sinabi ng binata ang tungkol sa kanyang pagkatao. Kung ganon, marami kang nalalaman tungkol sa sinaunang kultura, hindi lang sa aming mga katutubo dito sa Romblon, kundi maging sa buong Kabisayaan. Tanong ni Tandang Awang. Opo, Tatang. Sa totoo lang po, isa ito sa mga pinag-aralan ko bilang archaeologist. Tugon ni Gabriel. Ano ka mo? Arkeokyok? Ano? Bahala ka nga sa buhay mo. Hindi kita maintindihan eh. Pero natutuwa ako dahil pareho tayo ng interes. Halika't may ipapakita ko sa'yo. Matagal nang pinangangalagaan ng aming tribo ang bagay na ito. Sa paniniwalang ito din ang magbibigay ng buhay sa aming kagubatan. Wika ni Tatang Awang. Naglakad ang dalawa papunta sa kabundukan. Sinabihan ni Tatang Awang si Gabriel na ipaiwan ang mga kasamahan dahil isang sagradong lugar ang kanilang pinuntahan. Hindi pwedeng maraming tao sa lugar dahil nagagalit ang mga espiritong naninirahan. Pagdating sa lugar, tumambad kay Gabriel ang malaking bunganga ng isang yungib na punong-puno ng naggagandahang halaman. Meron ding maliit na talon na nagmumula naman sa pinakatuktok ng burol. Inaya ng matandang makapasok sa pinakaloob ng yungib ang binata. Nanlaki ang mga mata nito nang makita ang napakalawak na espasyo. Sa gitna nun, isang altar na gawa sa bato na may nakasinding sulo sa 4 na sulok. Sa ilalim ng altar na yan nahihimlay ang isang makapangyarihang diwata. Hindi man siya kilala ng aming angkan, ngunit dahil dito siya namamahinga, pinili naming pangalagaan ang kanyang himlayan. Halika, lumapit ka, nang ikaw mismo ang makakita ng ibig kong sabihin. Muling wika ni Tandang Awang. Hindi na nag-aksaya ng panahon ng binata. Kagad nitong nilapitan ang altar at inusisa. Manghang-mangha si Gabriel dahil hindi niya inakalang may ganitong klaseng lugar sa bansa. Hindi na nagsalita pa ang binata dahil alam niyang kokontra sa mga sasabihin niya ang paniniwala ng matanda. Mas lalo pang namangha si Gabriel nang masilayan ang kulay pulang bato na nasa gitna ng altar. Tatang, kung hindi naman po kalabisan, maaari ko po bang malaman kung saan ang batong ito?
Tanong ni Gabriel. Gaya ng sinabi ko sa iyo, hindi ganun kalawak ang kaalaman ko tungkol sa nilalang na nakahimlay sa ilalim ng altar. Pero ayon sa konting nalalaman ko, ang tawag sa batong yan ay hiyas ni Apo Lakay. Tumatango lang si Gabriel bilang pagpapakita ng respeto sa sinabi ng matanda. Ngunit sa isip ng binata, isa itong mahalagang kaalaman na ngayon lamang natuklasan. Pagbalik nila sa ibang kasamahan, pinakiusapan ng matanda si Gabriel na huwag itong ipagbigay alam sa mga tao dahil marami ang naghahangad nito. Sandali lang, Tatang. Bakit naman po gusto ng mga tao ang libingan ng isang alamat? Tanong ni Gabriel. Bagaman ito'y nakapag-aral, may mga bagay siyang hindi alam. Kagaya na lang ng mga nakatagong lihim sa mismong altar na ipinakita sa kanya ng matanda. Hindi ako makakasagot sa katanungang iyan kung hindi ang aking anak. Maya-maya lang nandito na sila. May pinuntahan lang sila sa bayan. Tugon ni Tandang Uwang. Ngunit sa kasamaang palad, hindi pwedeng manatili sa lugar si Gabriel dahil kailangan itong makipag-usap sa kanyang superior. Gustong-gusto ko pong pag-usapan ng tungkol sa bagay na yan. Pero pasensya na po kayo, Manong, dahil hindi po ako pwedeng magtagal. Kung maaari, babalik na lang po ako sa ibang pagkakataon. Wika ni Gabriel. Matapos ay nagpaalam na ang grupo nitong umalis. Ngunit habang nasa daan, nakasalubong nito ang pangkat ng kababaihang pakyat sa baryo. Oh, tamang-tama. Nandito na pala ang aking anak. Rita, gusto kong ipakilala sa iyo ang binatang ito, si Gabriel. Gabriel, siya ang aking anak, si Rita. Pagpapakilala ni Tandang Awang. Ikinagagala kitang makilala. Maaari ko bang malaman ko nung pakay nyo? Tanong ni Rita. Isa akong sayantipiko. Pinadala ng kumpanyang nakabili ng lugar para pag-aralan ng paligid. Bago kami magsimula sa pagmimina, ikinagagala kitang makilala, Rita. Tugon ni Gabriel. Marami na sa inyo nagpunta sa lugar na to. Simula nung bata pa ako, marami ang nabigong tuklasin ng lihim na nakabaon dito. Didiretsuhin ko na kayo ha. Sasayangin nyo lang yung oras nyo para sa paghanap ng mga kasagutang hindi nyo makikita. Direktang wika ng dalaga. Nagulat si Gabriel dahil napaka-prangka nito kung magsalita. Sa karanasan ko bilang isang arkeologo, marami na akong narinig na ganyang katwiran. Pero ni isa sa kanila, walang nakalusot. Pasensya na ha. Gusto ko mang magtagal para sa isang masayang pag-uusap, ngunit hindi maaari. Dahil kailangan kong makipag-usap sa aking mga superior. Kung ngayong mamarapatin, mauna na kami na mga kasama ko. Tugon ni Gabriel. Kagad na itong tumuloy. Habang nasa daan, hindi nakaligtas si Gabriel sa mga tanong ni Bert. Alam mo, Doc, parang suplada yung babaeng yun ah. Sayang, ang ganda pa naman. Wika nito. Nagiging maingat lang siya. At ito ang nakakapukaw ng kuryosidad ko eh. May kung sino silang iniingatan sa lugar. Sigurado akong mahalagang bahagi ng kasaysayan yun. Tugon ni Gabriel. Ngunit lingid sa kaalaman nito, naigit pa sa piraso ng kasaysayan ang nakatago sa lugar. Kinabukasan, matapos makipag-usap sa mga superior, muling bumalik ang binata sa baryo. Nagulat naman si Tandang Awang dahil walang pasabi ang pagpunta nito. Ang ipinagtataka pa ng matanda,
nag-iisa siyang dumating. Oh, nakakagulat naman ang pagpunta mo sa baryo naming mag-isa. Sabihin mo anong sadya mo? Tanong ni Tandang Awang. Gaya po ng sinabi ko, handa ako matuto tungkol sa mga kaalamang nakatago sa yungib na pinagdala niyo sa akin. Hindi ko lubos maunawaan, Manong, pero parang may humihila sa akin pabalik sa lugar na yun. Kaya makikiusap po ako, sana samahan niyo ako doon. Tugon ni Gabriel. Pasensya ka na. Nakatakda akong pumunta sa bayan para sa isang mahalagang lakad Pero nandito naman ang anak ko. Siya nang bahalang sumama sa'yo. Wika ni Tandang Awang. Napatingin si Gabriel sa dalaga na noon ay nakikipag-usap sa mga kabataan ng tribo. Kagad nagpaalam ang matanda. Wala nang ibang pagpipilian ang binata kung hindi hingin ang tulong ni Rita. Alam niyang hindi maganda ang una nilang pagkikita. Kaya naman medyo nag-alinlangan itong makipag-usap. Ganun pa man, nanaigang kagustuhan ni Gabriel na muling makabalik sa altar. Kaya naman nilabanan nito ang hiya at kinausap ang dalaga. Rita, magandang umaga sa'yo Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Gusto ko sana magpasama sa'yo doon sa yungib kung ayos lang. Tanong ni Gabriel. Ayoko. Bahala ka sa buhay mo. Tugon ni Rita. Naku, maraming ano? Ayaw mo? Bakit naman? Tanong ni Gabriel. Ayoko Hindi nababagay ang isang kagaya mo sa sagradong lugar na yun. Tugon ng dalaga. Kagaya ko. Bakit naman? Ano bang pinagkaiba? Tanong ni Gabriel. Marami Lumaki ka sa syudad. Nabahiran na ng karamihan ng mundo ang isipan mo. Kaya hindi ka karapat-dapat na tumungtong sa lugar na yun. Wika na Rita. Grabe naman yan. Masyado mo akong hinuhusgahan. Hindi mo pa nga ako kilala Pero sige, walang problema. Kung ayaw mo, mag-isa akong pupunta dun. Wika ni Gabriel. Naglakad dito paakyat ang burol. Nung una ang akala ng dalaga ay nagbibiro lang ito. Ngunit nakita ni Rita. Patuloy sa paglalakad ang binata. Kaya dali-dali itong sumunod. Teka, sandali nga lang, hindi ka ba nakakaintindi? Hindi ka karapat-dapat na umapak sa lugar na yun. Dudungisan mo ang libigan ni Apo Lakay. Wika na Rita. Yang ka na naman Kaunti na lang talaga iisipin ko may personal kang galit sa akin. Tugon ni Gabriel. Hindi naman sa ganun, pero gaya ng sinabi ko, sagrado ang lugar na yun. Hindi ka pwedeng umapak doon ng basta-basta. Ang tigas naman kasi ng ulo mo Mamaya pagalitan ako ni tatay sa ginagawa mo Wika ng dalaga. Minsan na akong sinama na yung ama sa yungib. Narating ko na ang mismong altar. Wala naman sinabi sa akin si Tandang Awang nang kagaya ng mga sinabi mo. Hindi naman kasi nauunawaan ni tatay ang lahat. Pero kung talagang mapilit ka, sige, tara. Napangiti naman ang binata dahil sa wakas. Nagawa nitong pilitin ang dalaga. Wala naman talagang balak pumasok si Gabriel sa lugar ng nag-iisa dahil alam niya kung gaano kasagrado ang lugar. Pagdating sa mismong yungib, laking gulat ni Rita dahil pumitas ng bulaklak ang binata at bago tuluyang pumasok sa yungib, hinubad nito ang suot na sapatos. Pagkarating sa harap ng altar, nagbigay galang si Gabriel sa pamamagitan ng pagluhod.
sabay lapag ng bulaklak sa mismong sahig. Matapos ay nilingon nito si Rita at kinausap. Isa akong katutubo mula sa Mindanao. Mukha lang akong dayuhan, pero nananatili sa aking pagkatao ang pinagbula ng aking ama. Isa akong manobo, Rita. Wika ni Gabriel habang nagtatanggal ito ng mga kargang damit. Lumalapit ito sa altar at pinagmamasdang mabuti. Ang batong yan ang nagbibigay ng buhay sa lahat ng nandito sa paligid. Sinasabing pinagkatiwala ng dakilang apo ang kanyang hiya sa aming mga ninuno bago siya tuluyang namahinga. Pagpapaliwanag ni Rita. Yan din ang sinabi sa akin ng iyong ama. Naniniwala ako doon, Rita. Kahit isa akong sentipiko, hindi pa din nawawala sa akin ang pagiging isang manobo. Isa sa paniniwala ng aming tribo, lahat ng buhay may pinagkukunan ng lakas. Ngunit alam mo ba, may mga nababasa din ako tungkol sa hiyas ni Apo Lakay. Ayon sa iilang impormasyong nakuha ko, may kakayahan daw itong magbalik ng mga kaluluwang na mayapa na. Tugon ni Gabriel. Oo, isang patunay sa kasulatang nabasa mo ay ang aming kapaligiran. Tignan mo ang mga puno at hayop sa paligid. Lahat sila umaasa sa ibinibigay ng mutsyang ito. Kaya hindi pwedeng mapasa kamay ng masasama at sakim na tao. Lalo lang magkakaroon ng kaguluhan eh. Masisira ang balanse ng kalikasan. Pagpapaliwanag ni Rita. Naglakad ang binata paikot sa altar. Aksidente itong nadula sa tumpok ng lumot sa sahig. Napansin ito na punong-puno ng mga lumang sulatin ang paligid. Hinawi nito ang lumot para malantad ang mga ito. Napangiti ang binata dahil ang mga titik na ginamit, alibata o mga sinaunang titik ng ating mga ninuno. Kaya mo bang mabasa ang mga nakasulat? Wala ni isa sa amin na nakakaunawa sa mga yan eh. Kaya malaking tulong kung sakaling nagagawa mo itong basahin. Wika ni Rita. Ngunit hindi umiimik si Gabriel. Dahil ang mga nakasulat sa bahaging iyon ng sahig, hindi tungkol sa kasaysayan, kundi isang uri ng mantra para gisingin ang natutulog na nilalang sa ilalim ng altar. Mali ang paniniwala niyo, Rita. Patawad ngunit hindi maaaring mabasa nino man ang mga katagang ito. Wika ni Gabriel. Anong ibig mong sabihin? Si Apo Lakay ang nakahimlay sa libingan. Tugon ni Rita. Patuloy na nag-ikot si Gabriel. Naganap ng iba pang kasulatan hanggang sa madako ito sa mismong altar. Dito na lubusang naunawaan ni Gabriel na hindi si Apo Lakay ang nakabaon sa ilalim ng altar, kung hindi isang datong gabo ng aswang mula sa kapuluan ng Sugbo o ngayon mas kilala sa tawag na Cebu. Rita, makinig ka sa akin. Ang daang taong kaalamang itinuro sa inyo ay walang katotohanan. Hindi si Apo Lakay ang nakalibing sa lugar na ito, kung hindi si Datu Pangaraw. Wika ni Gabriel. Sino naman si Datu Pangaraw? Ano ang kaugnayan niya sa iyas ni Apo Lakay? Tanong ng dalaga. Ang iyas ni Apo Lakay ay siyang nagsisilbing tanod ng nilalang. Sa oras na may mag-alis nito sa kinilalagyan, siguradong magigising si Datu Pangaraw. Maaaring magdulot ng malaking kapamakan. Kinilala siya noon bilang puting gabunan. Hindi lang sa inyong tribo, kung hindi sa lahat ng mga nasa paligid. Kailangang manatili itong sekreto na kahit si Tandang Awang hindi maaaring malaman. Tugon ni Gabriel.
Dali-dali itong kumuha ng kagamitan para sirain ang mantra. Ngunit nagawa niya itong kabisaduhin. Matapos ay kagad na silang umalis sa lugar. Sakto namang dumating si Tandang Awang. Hoy, kumusta naman ang pananaliksik? May nakuha ka bang kaalaman? Tanong ni Tandang Awang. Maayos naman po kagaya po ng sinabi nyo. Wala masyadong nakasulat sa puntod. Kailangan kong kausapin ng superior ko. Hindi pwedeng ituloy ang pagmimina dito. Tugon ni Gabriel. Teka, parang may tinatago ka sa akin, doktor. Ano ang natuklasan nyo sa lugar? Wika ni Tandang Awang. Hindi na nakapagsalita si Gabriel. Napilitan na din si Rita na sabihin sa ama ang katotohanan. Tay, wag dito. Maaari ba namin kayo makausap ng sarilinan? Tanong ng dalaga. Kagad namang naglakad ang matanda papasok sa kabilang kubo. Kasama si Gabriel at Rita. Pagdating sa loob ng bahay, walang pagdadalawang isip na nagsalita ang dalaga. Hindi na din ito pinigilan ni Gabriel. Minabuti nitong malaman ng matanda ang katotohanan kaysa itago. Nagulat ang matanda sa mga natuklasan. Hindi ka panipaniwala. Ngunit dahil sa kakayahan ni Gabriel na magbasa ng mga lumang kasulatan, nagawa nilang madiskubre ang totoong laman ng puntod. Ito pala ang dahilan kung bakit hindi maaaring galawin ng hiyas. Matagal kaming pinaniwala ng aming mga ninuno na ang nakahimlay sa libingan ay si Apo Lakay. Wika ni Tandang Uwang. Kaya nga po ako bumalik sa lugar dahil may natuklasan akong kakaiba. Walang nasabi sa kasaysayang namatay si Apo Lakay. Nagsaliksik ako ng mga bagay tungkol sa kanya. Napag-alaman ko na hindi siya isang pangkaraniwang pinuno, kung hindi isang mataas na uri ng bathaluman. Sa makatuwid, isa siyang immortal. Tugon ni Gabriel. Ito ang lalong nagpatibay sa hinala ng binatang hindi si Apo Lakay ang nakalibing. Ngayon, ano naman ang kinalaman ng hiyas si Apo Lakay at bakit nakapatong ito sa altar? Tanong ni Tandang Awang. Ang hiyas na nakapatong sa altar, pagmamay-ari ni Apo Lakay. Inilagay ito bilang tanod sa katawang lupa ni Dato Pangaraw para hindi ito mahanap ng kanyang kaluluwa. Ito naman ay batay sa mga nabasa kong alamat ng bansa. Ngunit napatunayan kong hindi na alamat ang kwentong ito, kung hindi katotohanan na matagal na itinago ng mga maling kwento. Tugon ni Gabriel. Ang tanging problema ng binata, ang pinagtatrabahuang kumpanya. Dahil nabili nila ang lupa, wala ng karapatan ang mga katutubong pagbawalan sila sa anumang gagawin. Bagay na inaalala din ngayon ni Tandang Awang. Hindi na ako magtataka kung isang araw magdatingan ng mga taong nais tuklasin ang hiwaga ng lugar na ito. Hindi ako natatakot para sa sarili ko kundi sa mga darating na henerasyon. Kung minsan, ito ang negatibong naidudulot ng pagtatago ng katotohanan. Wika ni Tandang Awang. Kung sa parte ko naman, Tandang Awang, wala kayong dapat ipag-alala dahil walang ibang makakaalam ng tungkol dito. Kaya ako nagpasya kanina na wag ipalam sa inyo dahil natatakot ako na baka kumalat ang kwento at lalong lumaki ang problema natin. Wika ni Gabriel. Wala ba sa mga kasulatan ng paraan kung paano mapipigilan si Dato Pangaraw sa oras na magising siya? Tanong ng dalaga. Sa kasamaang palad, hindi pa ako nakakita ng anumang impormasyon tungkol sa bagay na yan.
Ngunit may kaibigan ako na pwede nating pagkatiwalaan. Kailangan kong bumaba ng bayan para puntahan siya. Wika ni Gabriel. Hindi na ito nag-aksaya ng oras. Dali-dali na itong lumakad upang puntahan ng kaibigan. Sakto namang nasa lugar ito, nagsasagawa din ng pananaliksik. Oh pre, naligaw ka. Kala ko ba hindi ka nabababa ng bundok? Kumusta naman ang lagay doon? Tanong ng kaibigan ni Gabriel. Naitago na lang natin sa pangalang Darwin. Yun nga ang dahilan kung bakit ako nandito pare. May natuklasan ako sa lupang nabili ng kumpanya. Hindi ko pwede sabihin sa'yo dito. Ipapakita ko na lang doon pagdating sa lugar. Ano, maasahan ba kita? Tanong ni Gabriel. Kilala kita pare. Hindi ka lalapit sa akin kung hindi ganun kabigat ang sitwasyon. Sasama ako sa iyo, sandali lang. Mag-aayos lang ako ng gamit. Matapos maganda, kagad nang umalis ang dalawa. Medyo gabi na nang makarating sila sa baryo. Ipinakilala ni Gabriel ang kaibigan kay Tatang Awang. Kagaya ng binata, isa ding sentipiko si Darwin. At ang larangan naman nito ay ang sinaunang paniniwala. Saklaw ng kanyang propesyon, ang mga mitolohiya na kagaya sa atin. Dinala ni Tandang Awang ang mga panauhin sa isang kubo upang doon pag-usapan ang mga bagay-bagay. Dito na din sinabi ni Gabriel sa kaibigan ang dahilan kung bakit siya isinama sa lugar. Laking gulat ni Darwin dahil hindi nito inakalang totoo ang alamat ni Datu Pangaraw. Sa mga hindi nakakalam, si Datu Pangaraw ang kauna-unahang aswang na nabuhay sa ating bansa. Sinasabing mula sa kapuluan ng Borneo na tumawid sa bansa sa pamamagitan ng tulay na lupa. Namalagi ang mga ito sa kapuluan ng Panay. Matagal na panahon nilang pinagharian ang lugar hanggang sa dumaong ang pangkat ng tatlong raha, si Datu Paiborong, Datu Puti at Raha Balinsosay. Pinaghatian ng mga ito ang buong isla. Ang Irom-Irom na ngayon ay kilala bilang Iloilo, napunta kay Datu Paiborong. Ang Kapis ay napunta naman kay Datu Puti. Samantalang ang Aklan at Tamtik na ngayon ay kilala bilang Antique, nasa ilalim sa pamumuno ni Raha Balinsosay. Ngunit sa tatlong teritoryong nabanggit, tanging ang Antique at Iloilo lang ang pinamugaran ng angkan ni Datu Pangaraw dahil ang Kapis ng mga panong iyon, kanlungan naman ng isang malakas na angkan ng mga babaylan. Walang kalam-alam ang dalawang pinuno na sa mga kagubatan ng kani-kanilang teritoryo may namumungad na mga aswang. Ngunit hindi rin nagtagal, tuluyang nabunyag ang sekreto ni Datu Pangaraw. Ito ay nang minsang mangaso ang pangkat ni Datu Paiborong sa kagubatang sakop ng Kapis. Nagulat ang mga ito nang bigla silang suguri ng malalakas na mga nilalang na hindi tinatablan ng kanilang mga sandata. Natakot ang mga ito. Nagpa siyang magsipag-atras, dahilan para matunton ng mga aswang ang kanilang kinaroroonan. Sinalakay ng mga aswang ang mga tao hanggang sa napilitang umalis sa lugar si Datu Pangaraw. Napadpad ang mga ito sa teritoryo ni Datu Puti. Ngunit sa kasamaang palad, hindi sila tinanggap ng mga ito. Dahil na rin sa kasunduang nabuo na paghatian ang isla. Pinili ng Datu ang muling maglayag pabalik sa kapuluan ng Indonesia kung saan sila orihinal na nagmula. Ngunit hinarang sila ni Raha Balinsosay sa dalampasigan ng haptik at kinupkop. Nilabanan ng mga ito ang puwersa ni Datu Pangaraw sa tulong ng mga babaylan mula sa ahop ng Kapis. Nagawa nilang talunin ang mga ito.
Gamit ang hiyas ni Apo Lakay, nagawa nilang ikulong ang katawang lupa ng aswang na datu. Ang mga kaalamang ito ay mula sa maragtas ng panay na nooy hawak ni Darwin. Hindi nila lubusang akalain na ang mga nakatala sa lumang kasulatan ng mga babaylan ng Kapis, lahat ito ay totoo. Hindi ko naisip na ang mga mitolohiyang nababasa ko lang tungkol sa bahaging ito ng ating bansa ay totoo. Ngayon Darwin, isasama kita rito dahil gusto naming malaman kung may paraan ba upang mapigilan ang pagbangon ni Dato Pangaraw. Wika ni Gabriel. Isa lang ang paraan. Pero nangangailangan ding palayain muna ang dato mula sa kanlugan. Ngunit kailangang handa tayo sa maaaring mangyari dahil maaari tayong mapasabak sa laban. Tugon ni Darwin. Siguro may ibang paraan, gaya ng mga inkantasyon o mantra na maaaring magkulong sa kanya. Alam mo namang wala akong kaalam-alam sa pakikipaglaban eh. Wika ni Gabriel. Sana lang sinabi mo ng mas maaga nang makapagtawag tayo ng mga taong may kaalaman sa ganitong larangan. Wika ni Darwin. Hindi ko alam kung makakatulong ang sasabihin ko. Pero bakit hindi na lang natin gawin ang nararapat para hindi magambala ang lugar? Wika ni Tandang Awang. Mahirap kasi ang sinasabi mo, Tatang. Lalo na't nabili ng kumpanyang ito ang lupa. Wika ni Gabriel. Maaari naming ipaglaban ang karapatan namin sa lupang to bilang katutubo. At ikaw malaki ang maitutulong mo dahil kung tutuusin, ikaw ang may kasalanan. Wika ni Rita. Nagulat ang mga ito nang biglang magsalita ang dalaga. Hindi akalain nila Gabriel na nakikinig pala siya. Anong ginagawa mo dito? Hindi ba't sinabi ko sa'yo na huwag kang makikinig sa usapan ng mga lalaki? Wika ni Tatang Awang. Tay, gusto ko ding makatulong. Matagal na panahon na nating pinangangalagaan ng kapayapaan sa baryong ito. At hindi ko hahayaang masira lang yun. Dahil sa ambisyon ng mga taong sakim. Kayamanan lang yun nasa isip nila eh. Wika na Rita. Rita, huwag mong pagsalitaan ng ganyan ng doktor at ang mga kasama niya. Dahil wala sila sa harap natin kung hindi maganda ang kanilang hangarin. Wika ni Tandang Awang. Dapat lang sila yung gumawa ng paraan para maayos ang lahat ng to. Sila din naman yung dahilan eh kung bakit maaaring manganib ang ating baryo. Wika na Rita. Kaagad namang lumabas ng kubo ang dalaga. At dahil gabi na ng mga sandaling iyon, pinili na lang ng mga ito na doon magpalipas ng gabi. Habang nakahiga, pilit pa ring iniisip ni Gabriel ang mga pangyayari. Ni Sainagap, hindi nito inakalang may mga ganong uri ng kaganapan sa ating bansa. Sa loob ng ilang taon niyang pagiging siyentipiko, hindi lubos maisip ni Gabriel na magkakaroon siya ng karanasan na hindi pinaniniwalaan ng siyensya. Kinabukasan maagang bumangon si Gabriel. Nagpaalam ito sa mga kasamahan na babalik sa opisina para kausapin ang kanilang superior. Susubukan niyang hindi matuloy ang pagmimina sa lugar. Sa kasamaang palad ay nabigo ito. Dahil nung araw na yun, nagdatingan na ang mga tauhan at ang makinaryang gagamitin ng kanilang kumpanya sa pagmimina. Dali-daling bumalik si Gabriel sa baryo upang ipaalam ang nangyayari. Ngunit pagdating ng binata, nakita nitong nakahanda na ang mga katutubo. Ang ilan sa mga ito ay paakyat na sa yungib. Samantalang si Tandang Awang naman, nag-aantay sa kanilang kubo. Alam naming mangyayari ang bagay na to.
Kaya inunahan na namin. Paakyat na ang ilan sa mga kalalakihan ng tribo sa Yungib para magsilbing proteksyon sa altar. Wika ni Tandang Awang. Kasama ng mga kalalakihan si Darwin upang tignan kung ano ang magagawa nito. Maaaring may nakapagbigay ng impormasyon sa mga nakakataas sa inyo. Kaya nagmadali sila na ituloy ang pagmimina. Wika ni Rita. Maaaring ganun na nga ang nangyari. Pero wala akong ibang pinagsabihan. Wika ni Gabriel. Tandaan mo, Gabriel, may tenga ang lupa, may pakpak ang balita. Kaya huwag kang magpapakasiguro, lalo na sa mga taong nasa paligid mo. Hindi lahat ay tapat sa'yo. Ang ilan sa kanila ay nakadikit lang dahil may pakinabang ka para sa kanila. At ang ilan naman, nakikinabang lang sa kung anong magiging bunga ng paghihirap mo. Wika ni Tandang Awang. Ano man ang sabihin niyo, Manong, wala na po ako magagawa dahil nandito na to eh. Patawad kung hindi ako naging maingat sa mga kilos ko. Wika ni Gabriel. Matapos ang pag-uusap ay dali-dali nang nagpunta ang mga ito sa Yungib upang samahan ang iba. Nagsagawa ng malaking apoy ang katutubo sa mismong harap ng kuweba upang magsilbing palatandaan. Mula doon, tanaw na ang kalsada kung saan dumadaan ang mga sasakyan paakyat ng kabundukan. Pumasok sa loob si Gabriel. Nakitang naghahalongkat sa paligid ng altar si Darwin. Tumambad sa binata ang napakaraming mga kasulatan na naglalaman ng mga pamamaraan kung paanong ipagtatanggol ang lugar kung sakaling dumating ang ganong pagkakataon. Sa hula ko pare, sinumpong ka na naman ang katamaran mo sa paghahanap. Tignan mo ang paligid. Nariyan ang kasagutan sa mga tanong mo. Hindi natin kailangan magbuwis ng buhay dito. Ginawa ang lugar na ito ng kung sino mang mga nauna sa atin na may sariling pangproteksyon. At yung nasirang kasulatan, hula ko, ikaw din ang may gawa nun, hindi ba? May kopya ka ba ng mga nakasulat doon? Wika ni Darwin. Natulala lang si Gabriel sa mga sinabi ng kaibigan. Kung hindi pa ito hinampas ni Rita sa balikat, hindi pa babalik sa wisyo ang binata. Dali-dali nitong dinukot sa bulsa ang papel na pinagsulatan ng mga sinirang kasulatan at inabot kay Darwin. Ang bahaging ito ay siyang susi para tuluyang mabuksan ang proteksyon ng lugar. Matanong kita pare, bakit mo pala sinira ang bahaging ito? Tanong ni Darwin. Mali kasi ako ng pagkakaintindi pare. Ang buong akala ko ang mga nakasulat dyan, mantra para gisingin ang nakahimlay na katawan ni Dato Pangaraw. Wika ni Gabriel. Napailing na lang si Darwin dahil sa kapalpakan ng kaibigan. Ano ka ba naman pare? Hindi ka na talaga nagbago. Minsan lawakan mo ang pag-unawa mo sa mga bagay-bagay ah. Sintipiko tayo pare, hindi manghuhula. Wika ni Darwin. Matapos ay binasa nito ang mga nakasulat sa papel na inabot ni Gabriel. Laking gulat ng lahat dahil kusang nagliwanag ang hiyas na nasa altar at yumanig ang paligid. Dali-daling lumabas ang mga ito sa Yungib. Pagkarating sa bukana, namangha ang mga ito dahil lumantad ang totoong anyo ng kuweba. Isa itong malaking dambanang gawa sa bato. Hindi akalain ng mga katutubo na may ganong klasing lugar sa kanilang baryo. Ilang minuto pa ang nakalipas. Nagbigay na ng hudyat ang mga katutubo na malapit na ang mga sasakyang gagamitin sa paghuhukay. Natanaw ito nila Gabriel, kaya kagad silang gumawa ng barakida sa daan.
Nakatayo ang mga ito habang inaantay ang pagdating ng mga tauhan ng kumpanya. Ngunit laking gulat ni Gabriel dahil natanaw nito si Bert kasama ang ilan sa mga manggagawa. Gabriel, anong ginagawa mo? Bakit kasama mo yung mga taong yan? Hindi ba dapat ikaw ang nasa posisyon ko ngayon? Tanong ni Bert. Hindi niyo pwedeng ituloy ang pagmimina sa lugar na ito. May mahalagang bahagi ng kasaysayan ang nakabaon. Iatras mo mga tauhan mo, Bert. Tugon ni Gabriel. Pasensya na, Gabriel. Sumusunod lang ako sa utos. Kaya patabihin mo ang mga katutubo dahil hindi magdadalawang isip ang mga sasakyang ito para sagasaan sila. Muling wika ni Bert. Ngunit sa pagkakataong iyon, si Tatang Awang na ang sumagot. Hindi aalis sa mga katutubo kahit pa kamatayan ng sapitin namin. Wika ni Tandang Awang. Sayang, Gabriel. Yayaman ka sana ng gusto eh. Kaso pinakawalan mo pa ang pagkakataon. Ngayon mamamatay ka kasama ng mga katutubong to. Tugon ni Bert. Sabay senya sa mga kasamahang umabante. Umandar ang mga sasakyan. Ngunit nanatiling nakatayo sa gitna ng daan ang mga katutubo kasama sina Gabriel. Ngayong lumabas na ang totoo mong kulay, Bert. Pera lang ang habol mo. Hindi ka na nakontento sa kung anong meron ka ngayon. At siguradong hindi ka pa rin makukontento kahit kailan. Wika ni Gabriel. Yun lang naman ang mahalaga sa mundong ito. Dahil hindi ka mabubuhay ng walang salapi. Gabriel, ikaw sabihin mo nga sa akin. Anong dahilan mo? Bakit ka nandito? Tanong ni Bert. Mahalagang bahagi ng kasaysayan ang nandito sa lugar. Handa ako magbuwis ng buhay para mapangalagaan ito. Tugon ni Gabriel. Pwede ba wag kang magpaka-ipokrito? Alam kong totoong pakay mo. Balak mong solohin ang kayamanang natuklasan mo sa kuwebang iyon. Pero hindi ko hahayaan ang bagay na yan. Dahil una sa lahat, pag-aari ng kumpanya ang lupang ito. Pangalawa, hindi lang naman ikaw ang nakatuklas niyan ah. Kaya bakit hindi ka na lang makipagtulungan sa akin? Paghatian natin kung anong makukuha dyan. Wika ni Bert. Diyan ka nagkakamali, Bert. Hindi ako naparito para sa kayamanan. Nakasama mo ako ng matagal sa trabaho. Dapat alam mo kung ano ang mas mahalaga sa akin. Pag-uusap ng dalawa. Nagpatuloy sa pag-usad ang mga sasakyan. Hanggang sa wala ng pagpipilian ang mga katutubo, kundi ang lumaban. Pinagbabato ng mga ito ang sasakyan, dahilan para masugatan ang ilan sa mga nakasakay. Maging ang nagmamaneho ay tinamaan. Dito na gumamit ng dahas si Bert. Inutusan nito ang ilan sa mga tauhan na pagbabarilin ang mga katutubo. Pero bago pa man sumunod ang mga tauhan, nagkaroon ng malakas na pagyanig. Isang malakas na sigaw ang narinig nila mula sa loob ng kuweba. Nilingon ni Gabriel si Darwin. Napagtantong hindi nila ito kasama. Ilang minuto pa ay tila may kung anong paparating. Dali-daling sinabihan ni Gabriel ang mga kasamang magsipag-alisan sa lugar. Laking gulat nito nang may kung anong lumapag sa kanilang harapan. Nakatayo lang ito ng tuwid. Tinutukan ng ilaw ng mga sasakyan. Nanlaki ang mga mata ni Gabriel nang makita ang itsura nito. Punong-puno ng balahibo ang katawan. Malaoso kung titignan. Ito ang puting gabunan. May mga tattoo sa kanyang katawan.
May hawak itong dalawang kampilan. Naroon din ang simbolo ni Apolakay. Naloko na. Umalis na tayo dito. Kung hindi, mauubos tayong lahat. Napagtanto nito na ang nilalang na nasa harapan ay walang iba kung hindi si Datu Pangaraw. Maya-maya ay dumating si Darwin. Hawak-hawak ang batong nakapatong sa altar. Pare, anong ginawa mo? Bakit mo hinayaang gumising ang demonyo? Tanong ni Gabriel. Demonyo? Nasaan? Ayan ba? Hindi demonyo yan. Si Datong Pangaraw yan. Isa siyang datong aswang. Nasa ilalim ng kapangyarihan ni Apolakay. Bakit sa tingin mo inilagay ang hiyas na ito sa itaas ng kanyang libingan? Tanong ni Darwin. Batay sa mga nabasa ko pare, ang batong yan na nagsisilbing bantay ng nilalang na nasa ilalim ng altar. Tugon ni Gabriel. Mali na naman pare. Si Dato Pangaraw, ang isa sa mga matapat na alagad at tagasunod ng Bathalumang si Apolakay. Bagaman mula ito sa angka ng mga aswang, isa ang dato sa pinakamabait na pinuno. Maniwala ka o hindi, si Dato Pangaraw ang nagpalaya sa mga karaya laban sa mga Kastila. At dahil na din sa presensya niya, hindi na muling bumalik ang mga ito. Pag-uusap ng dalawa. Naputol ito nang biglang kumilos ang Datu. Iwinasiwas ang dalang kampilan. Hindi rin ito tinatabla ng bala at ang bawat tamaan ng sandata kaagad namamatay. Tuloy-tuloy sa pag-atake ang Datu habang sina Gabriel, si Darwin, itinuloy ang pag-uusap. Pero saan mo naman nakuha ang mga kalamang yan, Darwin? Tanong ni Gabriel. Sabi ko nga sa'yo, hawak ko ang maragtas ng panay. Kaya alam ko ang mga bagay tungkol sa mga datong aswang at sa iyas ni Apolakay. Mabuti na lang, ikaw ang naunang makadiskubre ng libingang ito. Tugon ni Darwin. Nang mga sandaling iyon, hindi na malaya ng dalawa na may nakalusot sa mga tauhan ni Bert. Napansin naman ito ni Rita, kaya dali-dali niya itong hinabol. Gabriel, may mga kalabang nakalusot. Papunta ngayon sila sa kuweba. Wika ni Tandang Awang. Nagkatinginan ang magkaibigan. Sabay na tumakbo papunta sa kuweba. Nang mga oras na yun, halos maubos na ni Datu Pangaraw ang mga kalaban. Ang ilan sa mga ito, pinili ng iligtas ang sariling buhay. Samantalang sina Gabriel naman ng mga oras na yun, narating na ang yungib. Naabutan ng mga ito ang ilan sa mga tauhan ni Bert na nilalagyan ng pampasabog ang paligid. Sinubukang awatin ni Gabriel ang mga ito. Ngunit huli na, nagawa na nilang ilatag ang lahat ng dalang pampasabog. Pakiusap, huwag niyong ituloy ang binabalak niyo. Wika ni Gabriel. Huwag ka nang magsayang pa ng laway, Gabriel. Huli na ang lahat. Tugon ni Darwin. Sabay turo sa kalangitan. Biglang lumapag sa harap ng mga ito si Datu Pangaraw. Nilingon nito ang mga tauhan ni Bert. Dali-daling tumakbo upang pigilan ang mga ito sa ginagawa. Umalis na tayo dito, Gabriel. Sasabog na ang lugar na ito at paniguradong matatabunan ng buong paligid. Wika ni Darwin. Pero paano ang mga taong yun? Kailangan nilang makaalis sa lugar. Tugon ni Gabriel. Wala ka nang magagawa. Hindi na sila makakaligtas pa kay Dato Pangaraw. Pag-uusap ng dalawa. Habang papalayo, inihagis ni Darwin ang mutya papasok ng yungib. Pinagpapapatay ni Datu Pangaraw ang ilang tauhan ni Bert na nasa loob.
Ngunit sa kasamaang palad may nakaligtas at tuluyang pinasabog ang lugar. Dumagungdong ang paligid. Unti-unting gumuho ang yungib. Maging ang halos kalahati ng bundok na kinaroroonan nito. Wala nang nagawa pa ang mga katutubo kung hindi ang manood sa unti-unting pagkasira ng kanilang iningatan sa loob ng mahabang panahon. Tatang, patawad po ah. Kung hindi dahil sa akin, hindi po sana mangyayari ang lahat ng ito. Wika ni Gabriel. Wala kang dapat ihingi ng kapatawaran, anak. Dahil kalooban nito ng lumikha. Mas mabuti ng tuluyang mabaon sa limot ang lahat. At isa pa, hindi lang naman ito ang dahilan kung bakit kami namumuhay dito sa kabundukan. Tignan mo ang kapaligiran. Wika ni Tandang Awang habang iniikot ang tingin sa paligid. Isang mahalagang bahagi ng kasaysayan ang nawala, tatang. Ito ay kasama sa inyong kultura. Muling wika ni Gabriel. Tama ka, Gabriel. Bahagi ito ng kasaysayang hindi na dapat maungkat pa. Ang kailangan na lang nating gawin sa ngayon ay ang umusad. Tugon ng matanda. Kagad itong lumuhod ng nakaharap sa araw. Nang tignan ni Gabriel ang ilan sa mga katutubo, nakaluhod na ang mga ito bilang pagrespeto sa kanilang nakagawian. Lumuhod din si Gabriel at Darwin. Matapos ang pabibigay-pugay sa panibagong araw, kagad nang nagpaalam si Darwin. Pasensya na pare ah, hindi ako pwedeng magtagal dito eh. May mga bagay din akong kailangan gawin. Mag-iingat ka palagi ah. Alam mo naman kung saan ako hahanapin, hindi ba? Wika ni Darwin. Maraming salamat pare. Kung hindi dahil sa'yo, malamang hindi ganito ang kinalabasan ng lahat. Tugon ni Gabriel. Wala kang dapat ipagpasalamat. Malungkot ang pangyayaring ito para sa mga katutubo. Pero mabuti na din at walang napahamak sa kanila. Tugon ni Darwin. Nang mga sandaling iyon, napagtanto ni Gabriel na mas mabuti nang mabaon kasama ng gubuhong bundok ang mga patunay ng kanyang natuklasan sa lugar. Dahil alam niya, maaari pa itong pagmulan ng mas malaking kaguluhan. Matapos ng kaganapan, pinatawag ng kumpanyang pinagtatrabahuan ng binata. Natuklasan nito na walang kinalaman ang kanyang mga superior sa naging kilos ni Bert. Sa kasamaang palad ay nagawa nitong makatakas. Hindi na muling nakita sa lugar. Ipinawalang bisa din ng pamahalaan ang permiso ng pagbimina sa baryo nang dahil na din sa sakuna. Pinili ni Gabriel na manatili sa lugar upang pag-aralan ang kultura ng mga katutubong nakatira. Natuklasan ng binata sa sarili na marami pa itong hindi nauunawaan. Kahit pa sabihing isa siyang sentipiko, may mga bagay pa rin na hindi saklaw ng kanyang napag-aralan. Sa paglipas ng mga taon, kinakailangang bumalik ni Gabriel sa Amerika. Malungkot mang iwanan ang sariling bayan, ngunit kailangan. Dahil ito sa tawag ng kanyang tungkulin bilang isang archaeologist. Paminsan-minsan ay umuwi ito sa Pilipinas para bumisita sa ilang kakilala. Patuloy pa rin niyang ginugunita ang nangyari, lalo na kapag nagkikita sila ng kaibigang si Darwin. Sa tuwing nasa bansa si Gabriel, umaakyat ito ng kabundukan upang bisitahin ng tribo ni Tandang Awang. Bagaman wala na ito, hindi pa rin makakalimutan ni Gabriel ang kabutihan at pagtanggap nito sa kanya.
Nagsagawa din ng outreach program ang binata sa mga kapos na mamamayan. Marami ang natulungan nito, lalo na ang mga katutubo na nangangalaga sa kapaligiran. Itinatag din ng binata ang isang foundation na patuloy na nangangalaga ng kultura sa ating bansa. Sa kasalukuyan, retirado na si Gabriel. Namumuhay ito sa ibang bansa kasama ang kanyang mga anak at pamilya. Hindi na din ito nakakauwi ng bansa dahil nakaratay na sa karamdaman. Ngunit ganun pa man, hindi ito nagsisi dahil nagkaroon siya ng masayang buhay. Naging bahagi siya ng napakaraming kaganapan, lalo na sa pagtuklas ng kasaysayan ng mundo. Sa katunayan, bago magretiro, nanalo pa ito ng presteryosong parangal sa larangan ng siyensya sa Europa. Isa sa mga hindi makakalimutang bahagi ng buhay niya nang minsang masilayan at masaksiyan ang maalamat na datong aswang at hiyas ni Apo Lakay. Opinyon para sa kwento. Sobrang nakakamangha yung kultura na meron tayong mga Pilipino. Maraming bagay pa tayong hindi natutuklasan sa sarili nating bansa patungkol sa lihim na karunungan na hindi nakatala sa mga libro. Kaya abangan nyo mga kabayan ang iba pa nating kwento dito sa channel, lalong-lalo na yung tungkol sa hiyas ni Apo Lakay, pati na rin ang mismong kwento tungkol kay Datu Parangay. Yun lamang, maraming salamat, paalam.